So yun ang mga insan, magandang araw po sa ating lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik at ito pag-usapan natin yung sabi ni Redon, para saan ba daw tayo? Sa katotohanan ba daw? Para baluktukin ba yung mga ganun-ganun mga ek-ekan niya eh. So, panoorin na lang natin siya, mga insan, at bigyan din natin siya ng reaction. Kasi, etong si Redon at Luistro, kung ano yung pinagsasabi nila, baliktaran sa mga pinagagawa nila. Diba? Eto mga insan, para mas maintindihan niya. Ito yung sinasabi ni Redon nung first trial, nung first day of trial. Ng araw. Sa araw po na ito, kailangan po nating pumili. Kung para ba tayo sa tama o para sa mali. Kung para ba tayo sa katotohanan Para ba daw sa tama o para sa ng mali? katotohanan. Kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan. Kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hayaan po nating magsalita ang katotohanan. Kaya samahan po kami na piliin ang tama, piliin ang katotohanan, piliin ang pananagutan, at sa huli-huli, piliin ang bayan. Maraming salamat. Magandang araw. Nakakatawa ka talaga rin doon. Kitang-kita sa mukha mo, sa mata mo yung kasinungalingan. Para sa tama. Baka naman para ka sa may tama. Ang tindi ng tama mo talaga rin doon, para sa katotohanan. So ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan dito, mali-maletang pera ang ipinamigay o ang nawala sa pondo ng kaban ng bayan at isa ka sa pinangalanan ng 18 Marines. 'Di ba? Sinasabi mo sa madilim na nakaraan. Madilim talaga yung nakaraan mo dahil hindi ka nakakumubra kay former President Digong Duterte. Tinanggal ka niya dahil sa panay travel mo at doon ka lalong nainis. 'Di ba? Kaya ka naghihiganti. Kung totoo kayo para sa bayan, Redon, kung totoo ka ha, tatanungin kita kung totoo ka para sa bayan. Bakit mas pinipili mong imbestigahan yung sinasabing 125 million ni VP Sara Duterte kaysa sa trilyong nawawala? Bakit mas pinipili mo yan kaysa doon sa nililipat yung pondo ng PhilHealth, binenta yung old gold reserve, binenta yung pag-aari ng gobyerno kumpara dyan sa 125 million? Alin ba ang mas malaki? 125 million o trilyon? Diba? Tanong lang, Mr. Redon, kung hindi ka nakatanggap ng maletang pera, tatanong kita kung hindi ka nakatanggap ng maletang pera, ano sa tingin mo ang ano mo ngayon? Ang stand mo, saan ka? 'Di ba? O kung hindi man ikaw, hindi ka man nakatanggap ng maletang pera, dahil dinideny nyo nga, 'di ba? Hindi kayo nakatanggap ng maletang pera. Sige na, naniniwala na kami kunwari. Kaya ako naniniwala na ako kunwari. Kasi hanggat hindi nyo pinag-uusapan yan, hindi pa rin namin maaalis sa isipan nyo na totoo yun. Iniiwasan nyo huwag nyo iwasan. Diba? Kasi kung tunay ka, Redon, na hindi nakatanggap ng maletang pera, hindi mo lalayuan yung usapin na yan, mas gugustuhin yung pag-usapan yan para lumabas yung katotohanan na wala kayong kinalaman sa maletang pera. Diba? Kung totoo talaga kayong nasa bayan, para sa bayan. Pero kung para kayo sa bayan, yan talaga gagawin nyo. Magtutulong-tulong kayo para pagbagsakin yung taong alam nyo, mapapanagot kayo pagdating ng araw. At ito ulitin ko sa iyo rin na kahit ma-impeach nyo si VP Sara Duterte, hindi pa rin mananalo yung ilalagay nyo sa pwesto. Pero, gets na namin yan eh. Ang gagawin nyo dyan, tsa-tsa. Tingin nyo, ang sambayan ng Pilipino, papayagan yung kalokohan yung tsa-tsa na yan para manatili kayo sa pwesto at kumapit ng matagal ng tuluyan lumugmok sa kahirapan ng bansang Pilipinas. Malabong mangyari yun. Hindi po yan papayagan ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Yung mga tao na pinapadapa nyo ngayon, yan ang mag-aahon sa bansa.
At kayong mga kurakot dyan, kayong mga buhaya dyan, sige lang, mag-enjoy lang kayo ngayon. Sabi nga na VP Sara Duterte, dawat-dawat lang isa. Di ba? So kayo mga insan, ano masasabi nyo dito sa ating pinag-usapan? Kung meron kayong saloobin, i-komento sa ating comment section pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood nyo mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.